gusto ko magsalita. So itong ginawa kay Governor Edwin Hubahib ay panggigipit dahil siya po ay sumusuporta sa boses ng taong bayan. As a governor of Tagum, Davao del Norte, nakapunta ako dyan sa lugar na yan. I stayed in Tagum for 3 or 4 months nung mga panahong yaon. Ang eksena pala na nangyari dyan, okay? Dahil natunugan ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ni Lagdameo, na mga yawa, na mga bangag sa Malacanang, ay nagpadala sila ng emisaryo kay Governor Hubahib para wag ituloy itong pagrarally, itong pagbuboses ng taong bayan na sukang-suka na sila dito sa kay Kuting na ito. Based sa interview ni Hubahib, ni Governor na lang, ay pumunta si Bangag Lagdameo, okay, si Bangag Lagdameo Jutang Ginemes, doon sa Tagum kung saan nagpadala siya ng emisaryo sa opisina ni Governor na, hey, nandito si Durugista o si Pulboronic Lagdameo na sa restaurant, aantayin ka daw niya doon, pumunta ka daw doon kasi mag-uusap kayo. Dahil pag-uusapan nga kung paano kumbinsihin si Governor na hindi na mag-organize o wag makipag-participate dito sa gaganaping rally nitong parating na April 14. So basic explanation ni Governor, during that time, kaharap na yung mga constituents niya, yung syempre, trabaho niya as Governor. Kumbaga, office hour, working hours, nung pinuntahan siya ng emisaryo nitong Jutang Ginemes na si Dark Choco, si Lagdameo na bangag, pinangalanan naman ni Pangulong Duterte na si Lagdameo ay isang bangag na bangag, di ba mga palangga? So dahil mas pinili ni Governor Hubahib ang kanyang trabaho at ayaw niya hindi nga siya pumunta doon kay Lagdameo dahil working hours yun. Kaya eto pala yung nangyari na nagkaroon ng preventive na sinuspend siya ng ganun-ganun na lang. Ano ba ang eksena dito? Basahin muna natin kasi doon sa hindi nakaka-follow, kailangan intindihin muna natin. Mga kababayan, kaya kailangan nyo ng kumilos, kailangan nyo ng mag-speak up lahat. Kasi, tubig, nga palangga, ito nga, ang opisina ni Kuting Jr., ang Office of the President, ang nagdesisyon na siya ay suspindihin ng walang due process. Walang due process, ibig sabihin illegal na pagsuspindi sa kanya dahil ayaw lang ng governor na ito, mga kababayan, na magpauto o ayaw lang ni governor na sundin yung maitim na si Dark Choco, na maitim talagang budi. Ayaw lang niyang sundin na pinipigilan siya na wag ituloy nga itong maisog rally na ito sa April 14. Okay, anong date na ba dyan ngayon sa atin? 12 na dyan, di ba? So 2 days from now. Pero tuloy pa rin yung rally na yan. So ngayon mga kababayan, basahin ko muna. Okay? Ang sabi dito, from the Office of the President. Okay? Di ba? Nakita niyo naman to, itong letter na to, di ba? Okay, basahin na lang natin. Office of the President. Office from Kuting. Okay? Board member. Okay? Board member Orly Abit. Okay? Ito ay administrative case, ha? District 2 of Davao del Norte complainant versus Governor Edwin Hubahib. Okay? Province of Davao del Norte. Ngayon mga kababayan, ang order ni Liza Tanas at ni Kuting Jr., tandaan ninyo, si Marcos Jr. ay isa lamang tau-tauhan ni Liza. Isa lamang aso si Marcos Jr. Si Marcos Jr. ay bangag, hindi kayang mag-isip. Si Marcos Jr. ay isang tamad, isang bangag, pulboronic at jutang Ginemes. Alright? So sabi dito order, before this office are the 24th of November 2022 affidavit complaint filed by board member Orly Amit against Governor Edwin Hubahib for grave abuse of authority and oppression. And October 9, 2023, verified answer of the letter. Okay?
Ngayon, mga palangga, after a preliminary evaluation and consideration of the parties' allegations and evidence, this office finds strong evidence of guilt against Governor Hubahib. Likewise, given the gravity of the offense charged, there is a great probability that his constituents in office could influence the witnesses or pose a threat to the safety and integrity of the records and other evidence. Okay? Wherefore, premises considered and pursuant to Section 63 Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code 1991 and Section 1, Rule 6 of Administrative Order Number 23, 1992 of this office as amended, Governor Hubahib is hereby placed under preventive suspension for 60 days effective immediately upon receipt of this order. So imagine yung mga palangga. Pinaliwanag ni Governor Hubahib yung reklamo, yung administrative complaint na sinasabi ng Malacanang. Yun daw po yung administrative na nirereklamo nitong kaniyang board member dahil sa ang kaniyang sasakyan na in-issue ng Office of the Governor, ng Kapitolyo, okay, na pick up ay bagong issue during that time ay sinasabi nitong si board member na hindi naman ginagamit. Okay? Yung issued car, na officially issued car na gagamitin niya sa kanyang trabaho as board member, tama ba? Yeah, board member, ay nakatenga lang daw sa bahay. Kaya naman, dalawang issued cars, okay, ang hawak nitong si si board member na ito. Isang luma na pick up at isang bago. So, ang ginagawa nitong itong board member na to, iniiwan niya yung bagong sasakyan sa bahay niya at parang sinasabi pa niya hindi naman daw ginagamit. So, nakatenga lang. So, ang ginagamit niya yung luma. You know what? Habang naririnig ko, ang iniisip ko noon, baka hindi niya ginagamit kasi pinapagamit niya sa pamilya niya. 'Di ba? Kasi dalawang issued cars niya 'di ba? So, yun ang aking sa tingin. Pero wag na tayo lumayo. Balik tayo dito sa issue sa kotse na 'to. So, dahil kulang, okay, sa motor vehicles o sa mga sasakyan, ang Department of Engineering nitong Kapitolyo na nasasakupan dito nga sa Davao del Norte ay ni-recall. Okay, ni-recall ng governor na ibig sabihin, since hindi mo naman ginagamit, ibalik mo na yan. Okay? Ibalik mo na yan at ipagamit natin sa ibang departamento, which is yun nga yung engineering department. You know what, mga palangga? Okay? Napakababaw. Kasi saka ang explanation dyan ni governor na after a month, okay, dahil nagreklamo nga ito itong board member na ito, after 1 month of that, administrative issue nila, ay isinuli din, ibinigay na rin sa kanya, dahil nag-usap sila, okay na raw sila, wala naman silang pinag-awayan na. I mean, normal lang na may mga eksenang, may mga administrative issue, then ibinalik na uli yung bagong sasakyan sa kanya. And also, pero yung luma ay hindi na pinagamit sa kanya, binigay na nga doon sa engineering department. So mga kababayan, bakit, question, kung talagang linawagin natin ang ating mga kaisipan, bakit kailangan ng dalawang issued cars? Okay, ng kotse, ng dalawang pick-up, nitong isang, imagine mo, pa lang to, board member pa. Bakit kailangan ng dalawang kotse, by the way? Kaya niya bang i-drive yan ng sabay? Ano siya? You know what I mean? So, again, na-settled na nila. But all of a sudden, dahil hindi nga pumapayag itong si governor sa gusto ni Lagdameo na wag ituloy ang Maisog Rally, ito ang nangyari ngayon. Siya ay, inopress. Pero ang palabas nila dito sa kanilang letter from the Office of the President, Office of the Kuting, mga palangga, si governor pa ngayon ang nagkaroon nag-abuse ng kanyang authority at oppression. Sino ngayon ang nag-abuse dito? Ano ang ginawa ni Lagdameo, ang Office of the President, dahil SAP siya di ba? Secretary, assistant yan ni Kuting, si Lagdameo, so under siya sa Office of the President.
Ibig sabihin, excessive use of power ang ginawa ng mga jutang genemies na ito. Sila ang tunay na nangharas. Sila ang tunay na gumamit ng what? Ng almost dahas. Dahil nagpadala ng halos 200 na kapulisan doon sa Davao del Norte para alisin sa pwesto ng sapilitan gamit itong kadyutahang suspension galing sa office ni Lisa Tanas. Tinanggal ngayon, gusto nilang inalis nga si governor at pinilit nilang pasumpain yung vice governor na si Uy. Okay, na Uy ang pangalan, para nga naman maipwesto nila dahil yun ang kakampi nila Lisa Tanas. So, eto ang what? Sila ang oppressive. Sila ang corrupt, mga corrupt dahil corrupt ito eh. Corrupt practice ito. Natatanggalin mo ang isang tao dahil ayaw pumayag sa inyo. Dahil ayaw nyong maituloy itong maisugrali